Magandang gabi mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Shout out sa inyo. Pero nga pala akong mga nahunt mga kaibigan, no? Ito'y year 2000. Ito 1995 to mga kaibigan. Tsaka to Uppermint Mark. Ito mga kaibigan, walang record to sa numista. 2014 Reverse Frost. Ano? Walang record sa numista to. Basta ang naka-record sa numista, Die 3 Frosted Die. Ito Die 3 Reverse Frost. Walang record sa numista to mga kaibigan. Ayun o, 2014 Reverse Frost. Tsaka ito mga kaibigan, ang Noonagon 2019 medium cut edge. Kaya ito binili ko to mga kaibigan, no, kay Jack, kay Kuya Ray, at saka kay Kaloy. Ito, shout out sa inyo, Kaloy, Jack, Kuya Ray, shout out sa inyo. Ito kay Jack to, General Luna at saka Apolinario Mabini. Binili ko ng tig-100 to sa kanya. Ito kay Kuya Ray to, itong 25 halalas. Halalas to mga kaibigan eh. 25 halalas. Ayan o. Halalas. Tsaka to, nakita daw nila ito sa lupa. Hindi ito ganito daw ang kulay. Binabad nila sa muriatic. Kaya pumangit ng ganito oh. Pero ito binili ko ng 50 pesos pa rin to. Kahit ganito ang itsura to. So ito nga pala mga kaibigan. Ito yung sinabi ng sino ba yun? Sinabi ni Bugaw Shop. Ito yung description niya sa kanyang post to. Ito yung description niya. Ang description niya mga kaibigan, ayan, 1954 yung picture oh. Belgium 20 points copper coin 50/1960s. 19mm daw, old coin year, random, 100% original. Yan lang yung sinabi niya. Kaya mahirap bumili uli ng coins kay Bugaw Shop. Kahit pa sinabi niyang random, ang sinabi niya 20 points copper coin 50/1960s. Pero yung binigay niya 1996. Hindi 1960s. So ito nga pala mga kaibigan, dumating na yung order ko kay Antique Coins, Banknotes and Collector. Nakabili na ata ako to sa kanya ng nakaraan. Buksan natin. Itong ang binili ko to sa kanya mga kaibigan si Laurel na 2 piso, tsaka si
Liberty. Liberty na half dollar. Half dollar to na Liberty. Bale, tingnan natin. May previous kaya siya. Uy, may previous. Mga kaibigan, may previous siya. Itong previous niya, oh. $25 to na kinalawang na ng husto. Mga kaibigan, oh. Nakatago ata ito ng mabuti. Pero salamat na rin. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Antique Coins, Banknotes Collector. Itong isa ay 2014. 6,000 daw ang isa nito eh. Kasi may gold daw to. Ito yung pinili ko sa kanya, mga kaibigan, oh. May nagpakita sa akin to kanina na kasamahan ko rin. Tinatanong niya kung magkano daw ang presyo nito. Hindi ganito kaganda. May damage pa yun. Sabi ko, bumili ako niyan kako ngayon. Padating na kako yung order ko sa Lazada, si Kuya Kaloy. Sabi ko 75 pesos ang isa niyan. Ganda niya, oh. Ito 75 pesos, mga kaibigan. Ito 99. Bali 174 to lahat, mga kaibigan. Free shipping to, mga kaibigan. Ito si Laurel, oh. O CP Laurel. $2 commemorative. Maganda yung klase ring pagka-coins niya, oh. Ano yun? Konting kaalaman lang, mga kaibigan. Si Jose P. Laurel ay siya ang ating pangatlong presidente ng Pilipinas. Jose P. Laurel, born March 9, 1891, Tanawan, Luzon, Philippines. Died November 6, 1959, Manila. Was a Filipino lawyer, politician, and jurist who served as President of the Philippines 1943 to 1945 during the Japanese occupation during World War II. Raules was born and raised in a town south of Manila. His father served in the cabinet of Emilio Aguinaldo in the late 1890s. The younger Laurel received a law degree from the University of the Philippines in 1915 and an advanced jurisprudence degree in 1919 before earning a doctorate in civil law from Yale University in the United States in 1920. He entered politics and was elected to the Philippine Senate in 1925, serving there until he was appointed an Associate Justice of the Supreme Court in 1936. Following the Japanese attack on Pearl Harbor, Hawaii, December 1941, and the subsequent Japanese assault on the Philippines, Laurel stayed in Manila. President Manuel Quezon had escaped first
to the Bataan Peninsula. And then to the United States, Laurel offered his service to the Japanese, and because of his criticism of U.S. role of the Philippines, he held a series of high posts in 1942 to 1943, climaxing in his election as president in 1943. Twice in the year, he was shot by Philippine guerrilla, but each time he recovered. In July 1946. He was charged with dozens of counts of treason, but he never stood trial. He shared in general amnesty declared by President Manuel Rojas in April 1948. Laurel was Nationalist Party nominee for the presidency of the Republic of the Philippines in 1949, but he was narrowly defeated by the incumbent President Elpidio Quirino, the nominee of the Liberal Party, elected to the Senate in 1951. Laurel helped to pursue Ramon Magsaysay, then Secretary of Defense, to desert the Liberal and join the Nationalist. When Magsaysay became president, Laurel headed an economic mission that in 1955 negotiated an agreement to improve economic relation with the United States. He retired from public life in 1957. Yun mga kaibigan, ang buhay ni Jose P. Laurel. Ay, punta tayo sa pictures na mga kaibigan. Pictures, History, Philippines, period Republic 1946 to date, type circulating commemorated coins, year 1991, value 2 peso, currency peso, composition copper nickel, weight 12 grams, diameter 31 mm, thickness 2 mm, shape decagonal, 10-sided, technique meld, orientation medal, alignment. Demonetized January 2, 1998. Commemorative issue 100th birthday anniversary of Jose P. Laurel. Triangular design within circle. Latin, Republika ng Pilipinas, 2 peso. Kapayapaan, Kalayaan, Katarungan, 1943. Oh, ito yung mga kaibigan, oh. 100 taong ano bang nakasulat dito? Kaarawan. Ibig sabihin, ito yung reverse. Ito yung obverse niya. Ang nakasulat, Republika ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas, at doon sa triangle, nandoon yung kapayapaan, kalayaan, katarungan. Ito nandito, ito mga kaibigan, ito. Kapayapaan, kalayaan, katarungan. Tapos araw tong nasa gitna. Ito yung obverse niya mga kaibigan. Yan yung obverse niya. Reverse, bust of Jose P. Laurel facing right. Latin, ika-100 taong kaarawan, Jose P. Laurel na 1891 to 1991. Ito na yung reverse niya. Kanyang ulo. Edge niya smooth, makinis. Makinis, disagonal. Makinis to mga kaibigan. Punta tayo sa kanyang presyo. Oh, isang vintage lang talaga naman siya mga kaibigan. Mahal din.
Lugi lang ako ng 9 pesos, ay 7 pesos sa presyo niya mga kaibigan. Kasi ang presyo niya, very good. Very fine, 61, extra fine, 92 hanggang almost uncirculated. So mga kaibigan, ito pala si Jose P. Laurel ay makasaysayang tao din dito sa Pilipinas ito. Kaya pala ginawan din siya ng commemorative. At isa siya sa naging presidente natin na marami ring ginawa para sa Pilipinas. Na para hindi mano ang Pilipinas, nagano siya, nagpanggap na makahapon. Kaya tinanggap siya ng mga Hapon bilang kakampi. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, pa-press na subscribe, pa-press na notification bell, pa-select ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload ng video. Pa-like na rin, at kung gusto nyong i-share, pa-share na rin ng video. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang gabi.